Magandang gabi po. Ngayon ay ating talakayin po ang tanong na bakit daw po mas mahaba ang buhay ng babae kaysa sa mga lalaki. Narito po yung mga pangunahing dahilan kaya mas mahaba ang buhay ng babae kaysa lalaki. Ngayon po ay ini-invite ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Yan po ang aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganun din po sa aking FB, Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please, i-follow nyo, follow, like, and share nyo. Ngayon ay dadako tayo sa ating discussion. Alam niyo po ba ang reason bakit mas mahaba ang buhay nating mga babae? Dahil po sa pagkakaiba po ng hormone. Meron tayong hormone na estrogen. Ito po yung pangunahing hormone nating mga babae. Nagbibigay protection ito sa atin laban sa sakit sa puso. Kasi yung estrogen, kaya tayo nire-regla, kaya tayo nabubuntis, kaya very soft ang ating skin, ay dahil dun sa estrogen na yon. Protection din po tayo sa heart attack. Kasi ang protection po sa cardiovascular system, kasi nakakatulong po kasi ang estrogen para manatiling malusog yung antas ng ating cholesterol sa dugo. Nakakatulong din yung estrogen na pinapalawak niya o binubuka niya yung daluyan ng dugo para bumuti ang daloy ng dugo natin. Kaya mababa ang panganib nating mga babae na magkaroon ng sakit sa puso bago mag-menopause. Ngayon, pag nag-menopause na tayo, wala na tayong regla, bumababa na po yung level ng ating estrogen. Kaya, nababawasan na yung protection natin sa sakit sa puso. Kaya, kasi nga po yung estrogen na yan, bukod sa protection sa puso, ay nagpapanatili ito ng tibay ng ating buto at nagre-regulate ng ating mood. Kasi yung estrogen ay may mahalagang papel para manatili yung density ng ating buto or tibay ng ating buto. Naiwasan natin yung osteoporosis, isang condition na nagpapahina ng ating buto. At yung estrogen na yan ay nakaka-apekto sa chemical sa utak. Kaya may kaugnayan sa mood. Ang pagbabago ng antas ng estrogen, apektado yung ating emotion. Lalo na po sa panahon ng menstrual cycle, pagbubuntis at menopause, nagiging mainitin ang ulo, madali kang magalit. Yung estrogen ay mahalaga dito sa reproductive system ng babae, nagpaparegulate ito ng menstrual cycle, pampalaki ng matres at nagpapanatili ng kalusugan ng ating vaginal. Tumutulong kasi ang estrogen manatili yung kapal at saka pagka-elastiko ng ating vaginal tissue. Nakakatulong po ito para manatili yung pH balance ng vagina, nakakatulong para maiwasan ang infeksyon. Ang estrogen din napapanatili yung natural lubrication ng vagina, kaya pagka hindi ka na nire-regla, nanunuyo ka. Kaya tulad po nabanggit ko, ang cardiovascular system, napapanatili malusog ang ating cholesterol at napapabuti ito sa daloy ng ating dugo. At nakakatulong din po yung estrogen sa ganda ng ating balat, buhok, hugis ng ating katawan. Ang estrogen ay nagbabago yan sa katawan ng babae. Ang pagbabagong ito ay magkakaroon ng epekto sa kanyang kalusugan at kagalingan. Mag-take po tayo ng vitamin C at Super B complex para palakasin ang ating sistema, para protektahan ang ating katawan laban sa infection at sakit tulad ng sipon at trangkaso. Ang vitamin C, ito ay potent antioxidant, protection sa cancer. At ito rin po ay nakakatulong para maiwasan yung Alzheimer disease. Mabilis gumaling ang sugat mo pag meron kang sapat na vitamin C. Kasi ang vitamin C tumutulong magbuo ng collagen. Ito isang uri ng protina para mabilis gumaling ang sugat. Nananatili ring maganda yung balat at nakakatulong ito para ma-absorb mo yung iron.
para maiwasan mo yung anemia. Kaya nga po yung vitamin C, pampababa dito ng BP, nag-improve ng blood flow, at nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso. At number 1 din, nakakatulong ito sa pag-iwas sa katarata. Kaya kung meron kang sapat na vitamin C, nakakatulong mapababa ang panganib sa kondisyon ng dulot ng panlalabo ng lente dahil sa katarata. At iinumin mo to, ang vitamin C tsaka Super B complex, pareho kasi silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin, ang paggana nila, pagka walang laman ng tiyan, tubig lang ang iinumin mo. Ang vitamin C, Super B complex, meron silang specific role. Nagtutulungan sila para manatili ang ating kalusugan. Ang Super B complex, ito po ay for energy production. Meron po ang Super B complex natin, merong 8B vitamins, B1, B2, B3, B5, B12, no? B6, ganon. At mahalagang papel sa pag-convert ng pagkain mo sa enerhiya para labanan mo ang pagkapagod at manatiling aktibo ang iyong katawan the whole day. Kaya mahalaga rin po yung Super B complex para maging malusog ang utak at nervous system at para maging maayos ang memory at ang iyong focus at ang mood mo. Ang Super B complex at vitamin C, kailangan yan sa pag-repair ng ating cell. Nakakatulong ito para lumusog ang ating balat, buhok at kuko. Ang vitamin B6, B9, B12 ay nagpaparegulate ng homocysteine level sa dugo. Pag mataas ang homocysteine level sa dugo, meron kang panganib sa pagkakasakit mo sa puso. Ang mental health mo ay napakaganda kung meron kang sapat na Super B complex na tinitake. Maganda yan sa depression, no? At sa kalusugan ng ating nanay, ay napapababa ang panganib sa pagkakaroon ng diabetes. At ang hormonal na pagitan ng lalaki at babae, kaya po yun ang dahilan bakit mas mahaba ang buhay ng babae kaysa lalaki. Meron tayong extra protection. Kaya nga, di ba, meron tayong X and Y. Yan, explain ko yan sa inyo mamaya na ito pong ang pagkakaroon ng dalawang X chromosome sa mga babae. Nagbibigay ito sa kanya ng lakas o haba ng buhay. Ang X chromosomes at saka genetic redundancy. Ang mga babae ay may dalawang hormone, X and X, habang ang lalaki may isang X hormone at isang Y hormone. Kaya ito pong dalawang ito ay apektado ang iyong kalusugan, no? Kaya nagbibigay itong protection sa mga sakit sa tulad sa dugo, hemophilia. Kaya mapapansin mo karamihan na merong hemophilia, mga lalaki. At ang lesser po ang babae. Kasi pagka yung matatag ang ating genetic makeup, magbibigay ng malakas na kakayanan ang mga labanan ng sakit na yan. Ang X chromosomes kasi ang babae may dalawang X, XX, di ba? Ang lalaki, X and Y. Ano ibig sabihin po, bakit nagpapahaba ito ng buhay ng babae? Kasi nga po ay dahil pagka kayo ay merong X, para ka meron reserbang gulong, di ba? Pag nasira yung na-flatten ka, meron ka agad ipapalit na isang gulong para hindi ka maantala sa biyahe mo. Yan po ang babae. Yan. Kaya yan po ang reason bakit mas mahaba ang buhay ng babae kesa sa lalaki. Ang babae po karaniwan ay mas matibay ang immune system kesa sa lalaki. Tingnan mo, mas malakas pala ang ating panlaban sa sakit i-compare mo sa lalaki. Ang dahilan po kasi ang babae ay matibay kasi ang immune system kaysa lalaki. Ang immune system, ito po yung ang nakakatulong po ito yung hormonal na may impluwensya yan. Ang ating estrogen, pangunahing hormone ng babae, meron positibong effect sa immune system, nagpapalakas ng ating immune response, no? Kaya nga po ang pangunahing hormone ng lalaki, testosterone,
nagkakaroon po ito ng ano, yung bang suppressive effect, no? At kaya pagka nagkasakit sa dugo tulad ng hemophilia, ay doon po nagkakaproblema. Kaya mayroong malaking kakayanan po ang babae na labanan ang karamdaman dahil sa kanyang taglay na estrogen. Ito po ay nakakatulong para mapahaba ang ating buhay, malakas ang ating panlaban sa sakit, no? Yan po, ang babae karaniwan na mas malakas kaysa sa gumagawa ng antibodies. Yung antibodies, ito po yung built-in mechanism mo to fight mikrobyo, no? Kaya ngayon, mas matibay tayo doon. Mas mahusay tayong lumaban sa infection. Ang ating immune response ng mga babae ay talagang very effective sa mga autoimmune disease. Kaya mahalagang tandaan ang pangkalahatan trend, ang malawak na pagkakaiba sa immune function sa loob ng kasarian. Paalala po muna sa ating crystal oil. Ito ay nagpapaginhawa ng sakit, pampaginhawa ng pamamaga. Ang ating crystal oil ay maganda yan sa arthritis, masakit ng kalamnan, pampaganda ng tulog. Itong crystal oil, nakakapag-relax doon pag naamoy mo yung aroma niyan. At itong ring crystal oil na to, nakakatulong para matanggal ang bara sa ilong, tanggal ang sakit ng ulo mo. Papaginhawa ito ng sakit ng tiyan. Ang crystal oil, may papakalmanting effect sa ating digestive system. Kaya kung kinakabag ka, bloated ka, masaktan tiyan mo, pahiran mo lang ng crystal oil. Pang-control din ito ng pagsusuka. Ang crystal oil po, ang amoy niyan hindi gusto ng lamok. Kaya ito'y makakatulong para yung yung matabay mo yung lamok sa pamamagitan po nitong paggamit ng crystal oil. Isa rin po yung ating activated charcoal. Ito'y itim na pulbos na nakalagay po sa capsule. Ang mga materialis po na to galing sa nyog o kaya sa mga kahoy, no? Ginagamit itong medisina. Ang activated charcoal po nakakaabawas ng pamamaga ng ating sistema. Yung bloated ka, yung gas mo, activated charcoal sumisip-sip ito ng toxin sa bituka. Meron siya antibacterial properties, pumapatay ito ng uri ng bakterya sa ating digestive system. Panggamot din ito sa pagkalason. Ito rin po ay pag na-overdose ka sa gamot, panlaban po yung activated charcoal. Sumisip-sip siya ng excess na likido sa tubig, tumutulong ito para mag-control ang diarrhea at bumabango yung ating hininga. Ang activated charcoal po ay nakakatulong para yung meron kang sugat, lagyan mo siya, buburan mo siya, magaling na meron kang naapakan na bubog o kaya pako, di ka lawang. Hugasan mong mabuti, sabunin mong mabuti, tapos lagyan mo siya ng charcoal powder. Sinisip-sip niya yung toxin. Kaya nga po, ang mga babae, mas conscious sila sa health, nagpapacheck up, at tanong na tanong sa doktor. Ang mga babae kadalasan malakas ang network ng suporta. Ang mga babae kasi ay sila po ay yung outgoing, gano'n. Kaya nakakabawas ito ng sakit nila kapag ito ay gumagamit po kayo ng activated charcoal. Okay? Ito pong tayo mga babae, tulad ng pagre-regla natin, pagbubuntis, pagme-menopause, madalas nakakapagbigay ka ng sakit ng katawan. Pero thanks God, dahil mahal niya tayo, ay meron kang masakit sa puson. Ang Panginoon naglalabas ng yung endorphin para ito po ay panghusay na panlaban sa kirot, no? Kaya nga po mahalaga na tandaan natin ay tuklasin po natin ang ibang mga halamang gamot na nakatanim sa inyo, no? Karamihan po ng mga may TB ay lalaki kasi nga po naninigarilyo sila, may bisyo silang pag-inom ng alak,
at mapanganib sa pagmamaneho. Yung testosterone, ito yung hormone na pangunahing hormone ng mga lalaki. Ito po ay, itong testosterone na to, ito po ay makikita mo yan sa pagitan ng sa utak, pagitan ng mga lalaki. Merong ambag ito sa sa yung social life. Kaya nga po, mga lalaki, may mas nahikayat na maging mapanganib at matapang. Ang mga kaibigan, no, magbibigay ng pressure sa inyo, kung maaari, ikaw ay magpakatatag at magpakatapang, no? Iwasan mo yung pagdadrive habang lasing, ganon, pagpuyat. Kailangan po ay, kaya mas mahaba buhay ng babae, kahit anong mangyari, nagnanak talaga tayo. Kaya nga po, ito pong kalusugan ng mga lalaki ay napakaganda, ayun sa ugali din, gano'n, diba? Kaya ngayon po, mahalaga tandaan natin na itong paghaba ng buhay ng babae, ito'y depende rin sa kanyang kinakain, sa kanyang lifestyle, kung nag-exercise siya. Kaya nga po, ang nagpapakita ang mga lalaki ay maikli ang dahil po unang-una ay madali silang mainis, madali silang magalit, hindi sila matyaga, at saka yung stress level nila na apekto sa kanilang katawan. Kaya pag lagi ka na-stress, naudlot yung paglaki mo. Kaya nga po yung happy people, maganda yung growth span nila, no? Pinapayo po na magkakaykay ng mga nuts kasi meron yung choline na nutrients mahalaga sa kalusugan ng ating utak. Ito rin pong ating lecithin, napakahusay niyan, no, sa ating pagregla at maiwasan mo lahat yung mga yung komplikasyon, no, sa pag-aalaga sa kalusugan mo. Ang kalusugan po ay kayamanan, dapat po natin itong pag-ingatan. Yan po yung ating mga product na ito po ay makakatulong po sa pag-aalaga sa inyong kalusugan. Kaya inulit ko po, ang mga health products natin, pwede nyo, kung gusto nyo magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Sabihin nyo lang yung pangalan, address, yung detail, pati CP number nyo, i-deliver ito sa inyong bahay, cash on delivery. Yan po, no? Kaya importante, inulit ko, nasabi ko na ang dahilan, bakit, at saka isa pa, mag-take tayo ng calcium para matulungan mapanatili ang lusog ng ating buto, mapanatili ang ating kalusugan. Ang calcium, pangontra ito sa yung hindi makatulog. Kasi pag nagte-take ka ng calcium, ay naiwasan yung pulikat at naiwasan mo yung osteoporosis. Pag matanda ka na, habang tumatanda na yung katawan natin, pwedeng umimpis ang ating buto. Nakakatulong po yung calcium para maiwasan ito. At yan, paglalakad, pag-exercise, pagpapahinga, iwasan nyo na po magkakain ng baboy, nakakapagtas ng uric acid dyan. Kailangan po ay mag-take po kayo na nakaka-regulate ito ng muscle relaxation. Kaya mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating mga muscle, may iwasan ng mga pain, no? Nakakatulong po ito. Ang ating pong supplement ay ating lecithin. Maganda yan sa ating memory. Nare-regulate din po yung ating sleep-wake cycle at nababawasan din ng stress, no? Kaya pagka tayo po ay nagtitake ng mga supplement, vitamin C, lecithin para sa utak, ay nakakatulong po yan, no, para maiwasan natin yung mga stress. Tayong mga babae, maaring nagkakaroon tayo ng yung pagkasira ng pakikipagkaibigan, gano'n. Kaya ngayon po, para maiwasan natin ang stress, mag-take po tayo ng lecithin, calcium, magnesium, malaking tulong. Ang mga babae kadalasan malakas sa social network at minsan nilalabas nila yung kanilang emotion sa pagpo-post ng mga Bible verses, ganon, mga quote, ganyan, malaking tulong yan. Ang mga babae karaniwan ng nagpapahayag ng kanilang emosyon.
at hindi sila natatakot. Kaya pagka nailalabas mo, nakakapagsalita ka kung ano yung mabigat sa puso mo, ito'y pampalakas na, magpapahaba ng buhay. Kaya merong isang hormone na oxytocin, ito'y love hormone. Kaya nagkakaroon po ng close relationship ang mother sa anak dahil pag pinapadede, nakadikit siya sa katawan niya. At meron ding social na suporta. Mga babae, mas malakas ang network ng social sa suporta. At ito po ay maganda sa kalusugan natin. Malaking tulong po ito. Okay, wala na ho tayong oras. Nawa po ang ating pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.